So ang ating topic for this evening, ayan, so nung pa tayo sa flow mga kapatid, we are, sabi nga, diving in, okay, sa revelation of the Spirit of God. Tama ba? Isa sa mga, actually yung song na binigay sa akin ng Panginoon, yung Precious Holy Spirit, lahat po yun mga mga works ng Holy Spirit. Yung mga title niya sa Bible, actually yung mga title niya, yun yung mga actively working, okay? Mga works niya sa buhay natin, okay? And one of his work is our sanctifier, no? The Spirit of fire. Ayan, pag-usapan natin ang mga apoy. Ayan, no? Sabi ko pagdating sa Panginoon, mga kapatid, hindi naman lahat ng tawag dito, apoy masama, no? Ang apoy ng Diyos ay napakaganda. Tama ba? Ang galing, ano? Tama, no? Sa sa FB, nasa sala ako. Pero sa TikTok, nasa kwarto. Iba tayo Unlimited yung ating set, ano? Anyway, the Lord is good, no? Okay, simulan natin for tonight. Let's talk about the Spirit of fire, our sanctifier. Sabi nga, ang ating key verse will be Matthew 3:11. Sabi daw, we are purified, refined, and we are transformed by the Holy Spirit. Napaka-importante yan, mga kapatid, no? Sabi nga, the Spirit of God, nasa atin siya ngayon. It was given, no, by our Lord Jesus Christ, no, after ng kanyang resurrection. Ang purpose, again, is not just, hindi lang para samahan tayo, no, kundi para siya ay patuloy na kumilo sa ating mga buhay. And He's actively working in our lives, actually. That is the Holy Spirit. And one of His work is to sanctify us. Kaya ang tawag sa kanya, the Spirit of fire. So pag-usapan natin. Tingnan natin yung ating key verse. Next slide tayo. Matthew 3:11. So dito sa TikTok, if you have your e-Bible, please do follow. Okay? Sabi niya dito, no, ni Lord Jesus Christ, o sabi dito sa Matthew 3:11, He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. This is John, no, speaking. Si John kasi ang baptism niya is baptism of repentance, and that is the water. Pero si Jesus Christ will baptize us, no, with the Holy Ghost and with fire. So kasama yung apoy. And sometimes we see fire in the sense as tribulation, no, challenges. Totoo naman. Isa yan sa mga typology ng fire when it comes to Word of God. And ang purpose niyan, mga kapatid, sabi nga dito, for us to see, no, that the Holy Spirit comes not only, no, to empower us. Siyempre, may kapangyarihan talagang banal na spirito. Tama ba? So, lahat ng sinasamahan ng Panginoon, maniwala ka man sa hindi, you are powerful. I say amen. You are carrier, mga kapatid, of God's unlimited power. I say amen. Kaya dapat maging yan talaga, revelation sa atin. Ganun tayo kapag pala o pinagpala kung makikita natin. Pero sabi nga, hindi lang to kapangyarihan The Holy Spirit is there, no, also to purify us or to sanctify us. Okay? Kaya nga, He's the fire, no, for us to be sanctified, for us to be purified. And sabi nga, ginagamit ng Panginoon yung mga challenges in life, really, for to purge us. No? Ayan, shout out kay Nol. Ayan, thank you, Nol. Ayan, ito yung TikTok natin, Nol. Thank you. Shout out, Nol and Jack. We are blessed. Alam niyo na kung bakit may ganyan na yung TikTok natin. Ano? Anyway, the Lord is good. Ano? Ayan, sabi niya, through that, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Panginoon. No? And one of His work, hindi lang to empower us, but to sanctify us. Okay, yan ang pag-aralan natin sa lubing ito. Kaya when we say, yung fire in the scripture, next slide tayo, for us to see, different typology of fire in the Word of God. Number one, pag sinabing apoy, it speaks of God's presence. Okay? Kaya nga sabi yun, God is a consuming fire, sabi ng Word of God. No? Kaya nga pag nandiyan ang presensya ng apoy, as if nandun yung apoy ng kanyang presensya, yung kanyang kaluwalhatian. No? Kaya nga sa Old Testament, pag ang isang tao, mga kapatid, ay hindi worthy o meron siyang tinatagong kasalanan sa kanyang puso, mga kapatid, he will be consumed or she will be consumed, no, by the Spirit of God, no, by the presence of God. Kasi the Spirit of God and the presence of God is a consuming fire. No? Yun ang implication niyan para makita natin, mga kapatid. Ano pa? Holiness. Ayan, kabanalan. Pag may apoy, it speaks of God's holiness. Okay? Kaya nga, it sanctifies us. Okay? Ano pa? Purification. Okay? Yan ang purify sa atin. Ano pa?
refining. O yan, 'di ba? Parang yung ginto, tinutubog sa apoy. Ayan. Para lahat ng mga impurities, mga kapatid, mahiwalay, para pure gold lang ang matira. So, napakaganda naman nun, no? And that is a typology of the working of the Holy Spirit in our lives. Kaya nandiyan ang Espiritu ng Diyos actively purging us, no? With this fire, no? Para sabi nga tayo ma-refine. Oh, I say amen. Ano pa? Pag sinabing apoy, speaks of passion. Tama? Yung marubdob na pagnanasang sumunod sa Diyos. Ayan yan. Passion, fire yan. And syempre, power. No, naalala natin kay Elijah, no, nung nag-pray siya, bumaba yung apoy. Okay? It speaks of the power of God. Kinonsume yung sa altar, no, yung alay. Okay? On that time. Okay? So malinaw yan. Yan yung mga representa ng apoy sa Word of God. Kaya the Holy Spirit, if you can see, sa ating pag-aaral sa gabing ito, ang main theme natin, for us to see that the Holy Spirit sanctifies believers through divine fire. Ayan. No? Kaya hindi tayo dapat matakot sa apoy, no, ng Spirito, ng presensya ng Diyos, kasi it will work for us. No? Kahit sa Genesis, no, naalala niyo yung apoy, no, nagkasala sila, yung puno ng buhay nandun, nung pinalabas nila sila Adan at si Eva, no, merong fire doon yung sword, no, miikot. It speaks of judgment and punishment. Kaya on that time, hindi na sila pwede bumalik kasi may punishment. Pero now, if you see the new context now, in the new covenant, yung fire na umiikot doon is not against us now. Actually, the fire, the sword that is spinning around dun sa Garden of Eden is now for us. Okay? For our sanctification so that we can enter in, no, to the Eden or the presence of God. Ayan. Thank you sa gift of fire. No? Apoy na apoy, no? Ang ating pag-uusap sa gabing ito. Now, tuloy tayo mga kapatid. No? So therefore mga kapatid, next slide, sanctification in the sense. No? Ang sanctification mga kapatid, sabi doon, ang meaning yan is for us to be set apart. Kaya nga when you are sanctified, ibig sabihin you are set apart. Set apart for what? Set apart for a special task o a purpose. No? Kaya tayo sinasanctify. No? Kaya tayo mini-made holy in the sense. No? So that yung tayo will be aligned to our calling. Yun yung ibig sabihin talaga ng sanctified. In the Old Testament, no? Yan for us to see that we are set apart by God for a special task. And that is the work of the Holy Spirit now. Now, gusto ko itong malinaw sa atin, mga kapatid. When it comes to our spirit, tandaan natin, ang tao, tripartite. Pag sinabing tripartite, tatlo ang kanyang we have three in the sense, part ng tao. Yung body, that is yung material. We have the soul, kung nasaan yung mind, emotion and will, and we have the spirit, okay, that is the real us, no? Kung saan yung spirito nakipag-isa na sa Diyos, okay? Kaya when it comes to our spirit is perfect. I say amen, kasi it is now one with the Spirit of God in Christ, okay? Malinaw yan mga kapatid. So therefore, ang sinasanctify o ang wino-work ng Spirito ng Diyos today is not our spirit, but our soul, okay? Our mind, our inner self, that to be aligned with our spirit. Okay? Nire-reveal ng Espiritu ng Diyos kung sino tayo. Okay, mga kapatid. At ang kanyang nililinis, okay, is yung ating mind. Yung mga maling paniniwala, mga kapatid, no? Yung mga different religious thought, information, teaching. Yan ang kanyang sinasanctify. And binibigyan tayo ng mga new information so that our inner man will be aligned to the truth of who we are. I say amen. Tama ba? Kaya makita natin, ang totoong tayo, pinaging banal ng Diyos. Okay? Righteous and holy in Christ. Okay? Ang wino-work ngayon ng Holy Spirit is our mind to be aligned to that. Okay? Kaya nga, be gracious to yourself. If you are failing, committing mistake, huwag kang mawala huwag kang madismaya o ma-discourage. Kasi tayo ay tinuturuan pa. Ang mahalaga, kahit tayo nagkakamali,
mga kapatid, na kay Kristo ngayon, mga kapatid, tandaan mo, hindi nagbabago ang ating katatayuan sa Diyos. Ulitin ko Ngayon kay Kristo, mga kapatid, bagamat tayo'y magkakamali at nagkakamali, ang ating katatayuan hindi nagbabago at hindi magbabago. Tama? Kasi ang ating katatayuan ngayon ay si Kristo na. Tama ba? So ang Espiritu ng Diyos nandyan, sinasanctify yung ating mind to be aligned. Okay? And teaching us to live and to walk in this life who we really are in Christ. I say amen. Gets natin mga kapatid, no? So para malinaw, no? For us to see and to understand that clearly, no? Para maintindihan natin. Kaya sabi dito, ang ginagawa niya, transforming, okay? Purifying our thought, okay? Cleansing our thought, and making us, in the sense, Christ-like. Ibig sabihin, yung mind natin, minumold niya, mga kapatid, ina-align, para ito ay mag-manifest, no? Sa natural. Okay? Ganun yan kaya nga ang soul ng tao, ang tinatawag nating middle, okay? Siya yung clincher. Kasi whatever you receive from the Spirit will be projected to your body, to the natural. Tama ba? Kaya nga ang Word of God, kaya nga ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos is all about discovery. Pag sinabing discovery, yung dapat malaman mo. Kasi when you know it, when you have a revelation of who you are, what you have, and who God is, mga kapatid, it will affect your walk, mga kapatid, in this life. Mababago ang yung paglakad, ang yung pamumuhay. Tama ba? O kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi para tayo ay not to score points with God. Malinaw yan Kasi minsan nasanay tayo sa ganun pag tayo ay nakapag-pray, yun nakabasa ako ng Bible Ayan. Lord ayan. Nakapag-pray ako Lord Ayan. Pag di ka naman nag-pray, natakot ka, hindi ko nag-pray, pamalasin ako sa araw na to. No. Yan ang mindset ng mga religious people. Okay? But you are not religious, you are a children of the King. You are a kingdom citizen. Okay? Ang pagpapala ng Diyos hindi nakabase sa pananalangin mo. Nakabase yan, mga kapatid, kung sino ka sa Panginoon. Okay, say amen. Tama ba? So therefore, yung ating pagbabasa, pakikinig ng salita ng Panginoon, ang purpose niyan, so that we may grow in the knowledge of God and in the knowledge of His grace and in the knowledge of who we are. Siyempre, the more we know God, the more we will discover who we are and what we have. Tama ba? At pag na-discover mo, then you can claim it, mga kapatid, and it will manifest in our lives. Okay? So mga kapatid, kaya nga every time you attend itong virtual Bible study, mga kapatid, believe me when I say, mga kapatid, hindi ka lugi. Your time here is not time wasted, but time invested. You are investing your time, mga kapatid, to the kingdom of God. And when you invest it to the kingdom of God, mga kapatid, God is a faithful God, a faithful King. And whatever you invest to Him, He will give it back to you. ROI, di ba? Return of investment, di ba? Yun talaga yun, mga kapatid. I say amen. You have to have that, hindi to religion, mga kapatid. Ito, mga kapatid, the mere fact you are here, makinig ka sa akin. Dahil nandito ka ngayon, you have commit yourself now and listening to His Word. You will receive from God today. Believe me, tatanggap ka sa Panginoon. Ganun ang Diyos Napakabait niya. Tama ba? Okay? So, let's continue, mga kapatid, our discussion for this evening. Now, ano pa? Next slide. Sabi fire sa Bible, mga kapatid, reveals God's presence. Ang presensya ng Diyos, no? Marami sa Bible, especially, mga kapatid, if you know the story sa Exodus, no? When God appeared to Moses, no? Saan siya nag-appear? Sa burning bush. No? Naalala nyo? Sa burning bush. Hindi yung presidente, no? Si George Bush yun. Hindi, yung burning bush, no? Doon siya doon siya nag-appear. Speaks of the presence of God.
Yun yung presensya ng Diyos, no? On that time, the Shekinah glory of God. If you can see, speaks of God's presence. No? Ang maganda ng mga kapatid, kung babasahin natin sa Exodus chapter 3 verse 2, Exodus 13 verse 21, and even Hebrews 12:29, ang main point yan mga kapatid, that God appeared through fire. Kasi God is a consuming fire. Speaks of His glory. Oh, I say amen. Ano pa? Speaks of His divine holiness. Kaya nga sabi ni Lord, no, ng Diyos kay Moses, no, alisin mo ang yung talampakan o yung sandals, no? Remove your sandals, sabi ng Panginoon. Why? This is a holy ground. Doon na kuha yung konsepto na yan eh. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, ang lugar ay banal. Tama ba? O, ano yan Old Testament concept yan. For us to have a right understanding of the presence of God. So therefore, if that is the revelation and implication of that principle, now wherever the presence of God is, the place is holy. Now, ito ang point ko. Now in the New Testament, the Spirit of God is residing in your hearts today, in your lives today. Kaya nga, you have to have that consciousness that wherever you are, the place is holy, banal. Kasi nandun ang presensya ng Diyos. May pagpapala doon. Actually, yung lugar, pinagpala kasi nandoon ka. Dala-dala mo ang presensya ng Diyos, the consuming fire of God. Kaya nga walang impurities, even demonic manifestation will go out in your house. Kasi the Spirit and the presence of God is there. Oh, I say amen, no? Sabi nga, God's presence daw exposes darkness. Darkness speaks of the works of the enemy and even speaks of ignorance. Kaya nga yung fire may light eh. Light speaks of God's revelation, God knowledge, and God's wisdom. Yun ang implication sa Hebrew ng word light, and darkness naman is ignorance of the truth, no? Yun ang makikita natin. Okay? So next slide. So therefore we can say that the spirit of fire in the life of a believer, based on 1 Thessalonians chapter 5:23. Okay? Na ang sanctification, mga kapatid, is always inward transformation. Ganun talaga ang kaharian ng Panginoon. It's always inside out. Inside out. Ang religion, baliktad. Outside in. Ang ganun ng religion eh. Yung kanilang mga traditions, yung kanilang mga works and activity, ang kanilang thought, pag ginagawa mo yon, yung inner self mo, okay, nagiging banal. So, ang kanilang konsepto is outside in. Okay, ganon. Pero sa kaharian ng Diyos, baliktad. No? It is always inside out. You have to have that inner truth in your life, and that is the Spirit of God in your life. Actively working in your life. Therefore, mga kapatid, it will come out. It will be projected in your life. You don't have to push. Hindi mo kailangan magsabi na anak ako ng Diyos. Hindi pwedeng maglakad ka na may karatola ka nakaturo. Anak ng Diyos. Hindi. By your words, by your works, and by your life will reveal and speak and declare that you are a son of God. Because it is inside out. That's the kingdom of God. Kaya sanctification ng Espiritu ng Diyos is always the heart. The focus of God is your inner man. Okay? Ang religion is all about behavioral modification. Ulitin ko religion, ang focus niyan, behavioral modification. What is behavior? Nandun na kagad, yung pagkilos mo. O dapat di ka ganito O kasi Christian na tayo, di ba? Dapat pagtatawa ka, dapat medyo finesse. Ha. Bakit Christian na tayo? Religion yan eh. Baka pag narinig mo si Papa Gad tumawa, magulat ka. Oh, I say amen. Tama ba? Oh. Dapat pag nag-worship tayo, di ba, kailangan. Bakit? Kasi Christian na tayo. Religion yan eh. Pag nakita mo si David, pinakita ni David kung paano sumamba. Para kang nawawala sa sarili. Ibig sabihin, bakit? You were willing to give everything to God.
That's the kingdom mentality when it comes giving worship to the Lord. I say amen. Tama ba? Kaya nga kung natatawa ka, tumawa ka. Why? I say amen. Tama ba? Ano yan eh? It's always, ang laging tinitingnan ng Diyos is your heart. Sabi nga ng Panginoon kay David, no? God sees the heart. Man will judge the outer appearance, but God will see your heart. Kaya ang focus ng Diyos is your inner man. Heart transformation. Hallelujah. Tama ba? Kaya ibig sabihin, every areas of our lives will be sanctified by the Spirit of God. Yung ating thought, yung ating speech, even our motives, our desires, our lifestyle will be sanctified. Pag sinabing sanctified, will be aligned to the will of God. Tama ba? You can see that everything in this life, kaya sabi ng Panginoon, is either whether you eat or drink, do it for the glory of God. For the gloria of God. Glory of God. So therefore, ang ibig sabihin nun, na the Spirit of God will guide us how to live. Actually, Christ will live through us. Basahin yung 5, kapatid. I encourage everybody, read again the gospel. And you will be amazed. You will be amazed, mga kapatid, how our Lord Jesus Christ live on earth. You will be amazed. Hindi siya KJ. Sa kasalan, nandun siya. Tama? Nagpainom pa eh. Di ba? Nagpainom pa eh. Gumawa pa ng alak eh. You have to see the mind of God. Tama? Pag bakit kainan, kumakain. Hindi sinasabing, fasting ako ngayon eh. Religious ano. Grabe, no? Kung fasting ka, di mo na makalaan sabing fasting ka. Tama? I say, kaya sabi na pa, kung mananalangin kayo, dapat wala sa kanto. Dapat in your secret place. Secret place speaks of your, between you and God. Yun ang ibig sabihin yan eh. So therefore, the Spirit of God is here in our lives, really, to change our lifestyle. To live, kapatid, kingdom living. Living our grace life. And that is kingdom living. Kung paano nabuhay si Jesus Christ, ganun tayo dapat mabuhay. Mabuhay na alam na lahat ng nandito pag-aari ni Tatay. I say amen. At kung pag-aari ni Tatay, pag-aari natin. Ulitin ko nga. Kaya nga, it should be a revelation to us. If God is the owner of everything, and He is your Father, you are His child, bakit ka mag-aalala sa pangangailangan mo? Ang nagmamay-ari ng lahat, Tatay mo sa langit. Isang salita niya lang, mga kapatid, many angels can minister to us. He can command anything. I say amen. Uwak, inutusan. He is the owner. Tama. Nung kailangan ng asno ng Panginoon dahil papasok siya sa Jerusalem, sabi niya lang sa mga apostol, pumunta kayo doon, may bahay doon. May asnong nakatali, kunin nyo. Okay? Para praising. Pag tinanong kayo, anong ginagawa niyo? Sabi niyo, pinapakuha ng Panginoon. Tama ba? Tama? Binigay ba? Binigay eh. Tanong, bakit binigay? Kasi pinapakuha ng Panginoon. Now, pag sinabing Panginoon, siyempre sa Hebrew, ang word doon, mga kapatid, is sa Adonai. Okay? Sa Hebrew is Adonai. And Adonai means, mga kapatid, the owner. So kung paparepraise mo yun, tinanong sila, ba't nyo kinukuha yan? Pinapakuha ng may-ari. I see. Tama ba? Ibig sabihin, you have to have that revelation. Yes, we have a need in this life. Sinabi ni Jesus Christ. Lahat naman tayo may pangangailangan dito sa lupa. Sa Matthew 6:33. Pero sabi niya, don't worry about many things on this earth because your Father in heaven knows that you need them. Tinan mo word that you need them. Therefore, the Father will provide it. It's already provided actually. If you can see it, I say amen. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things, ano yung all of these things? Lahat ng hinahanap ng tao, lahat ng pangangailangan ng tao, lahat ng need mo sa physical will be just added unto you. Tingnan mo yung word, but added lang.
Yung damit mo, add lang eh. Yung chicha, yung pagkain, add lang. Ibig sabihin pag-add, that is not your main need. Hindi yun essential sa'yo. Ang essential sa'yo is the kingdom of God for you to see. And everything will be added unto you by God. Kaya sabi ng Panginoon, bang mahalaga? Yung katawan o yung damit? May damit ka nga, wala ka namang katawan. Sige nga, sabi ng Panginoon, alam mo si Lord, pag binasa mo, matalino rin eh. Komedyante rin eh, yung kanyang mga ano eh, yung kanyang mga ano, di ba? Sabi niya, mag-isip kayo, ano mahalaga? Katawan o damit? Pagkain o buhay? May pagkain ka, wala ka namang buhay, paano mo kakainin yan? Ang point lang ng Matthew 6:33, you have to appreciate, mga kapatid, yung priority of priorities. Oo, importante yon, pero merong mas importante. Oh, I see. I hope you get that point, mga kapatid. And that is the working of the Spirit in our lives. Helping us to see, mga kapatid, yung mga bagay na importante sa atin. Sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung salita doon speaks of life, the spirit of life. I see. No? Kaya nga blessed tayo, mga kapatid eh. Believe me when I say, kailanman, mga kapatid, tingnan mo ang buhay mo ngayon. Sige, I challenge you. Tingnan mo ang buhay mo ngayon at tingnan mo yung nakaraan. Ni minsan, hindi siya nagkulang. Tama ba? Now, ito naman ang aking contention. Kung ni minsan hindi siya nagkulang, ngayon hindi siya magkukulang. Hindi siya magbabago. I say amen. Ang maganda nga mga kapatid bago pa kailanganin naka-ready na Yung kailangan mo ng June, naka-ready na mga kapatid. Oh, I say amen. Kaya very important for us, for us to see, who we are and what we have. We have the kingdom of God in our lives. I say amen. Amen? Okay. Next slide tayo, mga kapatid. So, fire empowers for service. When it comes to sa Bible, mga kapatid, ng fire, it speaks of power, and for service. Kaya ng Espiritu ng Diyos na sa ating buhay to empower us. Yes. But ang purpose ng giftings and empowerment is for service. Never for self-gratification. Never for self-glorification. It's always for service. Tama ba? Kaya tayo pinagpala, kaya tayo pinalakas, mga kapatid, niligtas, para maging pagpapala sa iba. That's the main thing. That's the main thing. Kaya very important for us, mga kapatid, to discover our gift. What is your gift? When you discover your gift, kita mo kung gaano kakabla. Yan, shout out kay Ron at kay Rai. Oh, so magkasunod pa kayo mag-amen. I say amen. No? Ang aking mga, kami ang tatlong hari. I say amen. Tama. Oh, glory to God. But anyway, shout out kay Ron and kay Rai. Pastor Ryan. And ang ating, David Wartime. Brother Ron, you're blessed, na? Ayan, I say amen. Ang point ko, mga kaya whatever your giftings, yun ang tinuro sa akin ng Panginoon. Everyone has a gift. Malupit na yun Kasi walang sinilang sa mundo, mga kapatid, na walang regalo. When you are born in this life, you are loaded with gifts. Based on the word of God, 5 you have. That is your natural gift that God has given you. You have 5 based on sa life ni David. David has 5. So therefore, we have 5. Inherent natural abilities yan that God has given you. Now, doon pa lang panalo ka na. Tama ba? Okay, good. Hindi pa yon. Now, you have the Spirit of God in your life. And the Spirit of God will empower you. So therefore, yung gift mo, may power na yan Ang tawag nga dyan is dunamis. Abilities. But you have the dunamis of the Spirit of God. Kaya yung gift mo, kakaiba. Bakit? May hininga ng Espiritu. I say amen. Marami namang kumakanta Pero bakit pag ikaw kumanta, iba yung nararamdaman ng tao. May hininga ng Espiritu. May kapangyarihan ng Espiritu. I say amen. Marami naman nagsasalita Marami naman nagpipreach ng Word of God Pero bakit pag ikaw ang nagpreach ng Word of God, everybody is captured.
Everybody is blessed. Why? May hininga, kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Marami namang gumagawa ng kanta eh. Ang dami-dami nga eh. Pero bakit yung kanta mo, pag pinapakinggan ng iba, mga kapatid, nakaka-relate sila. Bakit? May hininga. Ay, kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At ang purpose niyan is for service, for the expansion of the kingdom of God here on earth. Oy, patapakan naman natin ng Panginoon. Amen. Tama. Kaya lahat ng kinakausap ko ngayon, mga kapatid, gifted. Pastor Ryan, gifted child. I say amen. Tama, Ron. Gifted child tayo lahat eh. Tayo tatlo. Hindi, lahat naman tayo gifted child. Tama. I say amen. Now, sabi niya dito, ang fire of the Pentecost, no? Makikita natin yan sa Acts. Bakit ba sila kailangan hintayin pa yung kapangyarihan? Aba? Kasi ang purpose ng Spirit of God to give you boldness. Mayroon talagang ibang katapangan. Iba. Ako, I never saw myself speaking to many people. Eh. Mahihayin ako noon. Pero I have experienced to speak 250 teachers, mga kapatid, nakapagsalita ako. Isang beses na imbitahan ako sa isang leadership, team building. I say amen. 250 oh. Kaya sabi ko, it's all about His grace. Kasi amen. Kasi kung ako lang, nakakahiya. Pero you have the Spirit of God. Boldness to speak His word. Kasi you are gifted to speak. Kasi may power ka. Oh, I say amen. Ano pa? Spiritual passion. Kaya nga mga kapatid, very important again for you to discover your gift. Kasi doon nakalay yung passion mo. Yung tipong kahit di ka na makakain, na malayan mo, doon ka sa regalo mo. Ako minsan, pag nag-aaral ako, minsan, di pa pala ako makain, di pa pala ako nagmimerienda. Kasi you are in your gift. Busog ko eh, whenever you do your gift. I say amen. Ano pa? Power for ministry. Again, when it comes to ministry, it speaks of your service. Aba? And syempre, zeal for God. Zealousness. Yan yung marugtog na passion niya. And it's the Spirit of God. Kaya nga, hindi mo kailangan paghirapan yung zeal. When you have the Spirit of God, zeal is there. Nandiyan ang fire eh. Tama ba? Ina-align lang tayo mga kapatid dun sa ating purpose, sa ating giftings, mga kapatid. At pag na-align lahat yun, kita mo lahat magpo-flow. Okay, say amen. Tama ba? Kaya nga, the holy fire of the Spirit produces effective ministry. Kaya mga kapatid, actually ang ministeryo, ito, based on my experience mga kapatid, sa grace ng Panginoon, tinurusahan ng Panginoon, ang ministeryo mga kapatid, o ministry on this earth, hindi naman ito nakakahon sa four corners ng church. Hindi. Actually, ministry is outside. Actually, yung preaching of the Word of God, hindi naman talaga dapat sa four corners yan. For outside yan. Pero ang wisdom ng Panginoon, dinadala niya yung kanyang mga anak doon sa kapulungan para yung pinili niya na magsalita, okay, makakuha ng salita para yung matatanggap nila, yun ang ikakalat ng Diyos sa labas. That's the wisdom of God. Ang talino nga ng Diyos eh. Di ba? Matalino talaga ang Panginoon. Kaya nga ka nag-church, hindi for you to be religious. Pumupunta ka sa church mga kapatid para yung alat mo, di ba? Asin tayo, para lalong umalat. Yung liwanag mo lalong maglagablam. Oh, I rest my case mga kapatid. Kaya malinaw yun mga kapatid. Tama ba? And that is the fire of the Spirit. Kaya whenever you're in your giftings, grabe, no? Yung iba na-amaze, no? Kasi because you are in your gifting, you're just flowing. Actually, ano yun eh, effortless in your side. Pero pag iba tinitingnan, paano nagagawa yan? Pero in yourself, it's effortless because you are in your gifting. You're just flowing with the Spirit of God working within you. Grabe. Tama ba? O, kaya nga, ang susi talaga ng effective ministry, mga kapatid, is your personal, mga kapatid, intimacy with the Spirit of God. Kaya nga yung mensahe ko nung last Sunday is the fellowship of the Holy Spirit. Koinonia. Ang koinonia, ibig sabihin nun, shared life. Mutual belonging. Duloy mo, ibig sabihin nun, mutual belonging. Ang ibig sabihin nun,
Kung anong meron ng Espiritu ng Diyos, meron ka. Kung anong meron si Kristo, yun ka. Kaya nga, paano ka magkukulang ng kapangyarihan? Ang makapangyarihan nananahan sa'yo. Ulitin ko paano ka magkukulang ng kapangyarihan kung ang makapangyarihan nananahan sa'yo? Grabe yun. I say amen. Kaya nga napalaya ako. Alam mo, we do pray not to get power. We pray kasi we communicate and commune with our Daddy God through the Holy Spirit, but not to empower us. Kasi the power is already inside of us. And it will come out when you are serving. Ang delikado kasi, pag naituro sa atin, tinuro sa atin yan. Pag may gagawin ka, worship leader ka, magpipreach ka, magpa-fasting ka. 3 days. Then, nung nag-preach ka, very powerful. Then sasabihin mo, buti na lang, nag-fasting ako. Tinan mo, ang nag-glorify yung fasting mo. Rather na ang Diyos na nasa iyo na kumikilos on that time. I rest my case. I hope you get that point. No? Lahat may tamang lagyan. Pero ang kapangyarihan, di ba, may kanta pa tayo dito, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan. Kinakanta natin dati yan, Ron, no? Rhino. Ayaw ko, kahala kasi natin, nagkukulang tayo ng kapangyarihan eh. Nalaman ko, kasinungalingan pala yan sa kaaway. Paano ko magkukulang ng kapangyarihan? Nasa iyo ang Diyos. Ang dapat mong matutunan is to tap into that power inside of you. Commune with the Spirit of God. So that yung life, shared life kayo eh. Kung anong meron siya, meron ka eh. I say, I rest my case, ma'am. I say, amen. Oh, tama ba? Sige, next tayo. Ito, maganda to, Ron. Alright. Genfire. Ano yung next slide natin? Keep the fire burning. Yan ang aming key verse nung kami mga youth pa, nung aming youth group, Generation of Free, Intensified, Radically, Love na by the eternal God. Siyempre, sa grace na tayo. I say amen. Sabi niya, the fire shall ever be burning. Ang maganda mga kapatid, tinan mo yung comparative study. In the Old Testament, the priest should keep it burning. Lagi nila yung binibigyan ng gatong. That's the Old Testament. Self-effort yan. So that the fire will keep on burning. Kasi yung apoy na yon, galing sa Diyos yun. Kakaibang apoy yun eh. So dapat hindi yun mawala. Tama ba? Dapat hindi mawala. So gagawin ng mga pare, nung time na yon, mga libita, mga pare, mga pare, ganyan lang gatong. It's a picture of self containment, sustaining yourself to the fire. Kasi nga, they are in the old covenant. But now in the new covenant, you don't have to do it. Because the fire of God is residing inside of you. At it can never be quenched. I say amen. Kasi yung binigay sa kanila, apoy lang yun na galing sa langit. Pero naninirahan sa'yo yung mismong apoy ng langit. Ulitin ko nga. Parang hindi yun nag-gets. Nung sa Old Testament, binigyan sila na apoy galing sa langit. Kaya nila iniingatan. Pero ngayon, ang binigay sa atin, hindi lang apoy na galing sa langit, pero yung apoy ng langit, ang Diyos mismo. The Spirit of Fire. Kaya yung how to maintain yung spiritual fire, you don't have to maintain it. Actually, prayer is a manifestation of it. Worship is a manifestation of it. Obedience is a manifestation of that fire. Fellowship with God is a manifestation and fruit of that fire. And it is always burning. Kaya sabi ni Lord, no, even yung well, sabi niya, out of your belly will flow out rivers of water. Grabe. It can never be stopped. That's the revelation we have. We have God inside of us. The fire, the living water. Kaya kinuha ko kasi for us to see yung comparative study. And especially us now, very important for us in the new covenant to understand that the fire we have can never be quenched. Kaya nga pwede kang magbigay ng apoy because meron kang apoy.
I hope you get that point. Amen? Grabe, no? Ano, tigil na natin to. I say, amen. Amen. Grabe, no? Gen fire yan, no? Keep the fire burning. Kaya nga, we really praise God in our lives, no? We are a testimony that God really sustained a believer. It's not our works. Kung ano man yung binigay sa amin regalo ng Panginoon, we just flow with God. Tama ba? At lahat kami nandun ngayon sa mga regalo namin. I say amen. Effortless. See why? When you see that life is in you, that fire, the Spirit of God is in your life today. Tama ba? O. Next slide, mga kapatid. Tapusin na natin to. Mga two slides na lang, mga kapatid. Sabi niya, signs of a sanctified life. Paano ba natin makikita na you are sanctified? Now, ito is an evidence. Pag sinabing evidence, you don't have to push it. It will come naturally. Fruit kasi ito. Pag sinabing sign, people can see yung natural evidence. Okay? Number one is love for holiness. Okay? When we say love for holiness, hindi lang yung alam mo naman, yung religious time na, wag yan din. Love for holiness, ibig sabihin, is you see yourself, no, holy, no, in the sense, as God is holy, and, actually, ang ibig sabihin talaga ng holy is, unique. Walang kapareho. Kaya nga, hindi ka magpo-flow sa mundo. You go against the flow of the world kasi you are holy. Extraordinary. And you love it. Being like your daddy God. You love it. No? Diba, yung mga bata, nakita kayo kay Noah ginagaya tayo yung tatay, diba? Ginagaya ko ni Noah they love it hindi na gusto ng Diyos atin. No? We love to be like our daddy God. So, love for holiness, love for being God-like, Christ-like. Tama? Sensitivity to sin. When you say sensitivity to sin, hindi mo naman, ganito yan naniniwala kasi ako, mga kapatid, hindi mo naman kailangan sabihin na mali yan. You know it. Pero sensitivity in a sense, mga kapatid, ang focus mo is no longer in your sin, but on Christ. Tama? Ganun yan you don't live. Kasi wala naman talagang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Tama ba? Amen. Sabi ng Panginoon kung patay ka na sa kasalanan paano ka mabubuhay dyan? Yun lang naman yan. No? Ano pa? Hunger for God. You have that kakaibang gutom. No? Ibig sabihin, you love now to listen to the word, worship. Nagkaroon ka ng desire to have it. Yun. Ano pa? Christ-like character. May patience ka na, everything. Ganyan. Ano pa? Spiritual passion. Whenever you do your ministry, talagang binibigay mo yung best mo. Okay? Okay. Last for this evening, mga kapatid. For our conclusion, for tonight, mga kapatid, for our conclusion. Last, for our conclusion. Okay. Ano yung evidence daw that you have, next slide. Okay. Conclusion, final thought. God's fire does not destroy the believer. See, we have the Spirit of God inside of us. Di mo tayo dinidestroy, but it destroy everything unlike Christ. Kaya nga it's refiner's fire. Hayaan mo ang Diyos i-consume lahat. Ayan yan, mga kapatid. Ang maganda, mga kapatid, patulad nung example na yan, yung jars na clay, when the Spirit of God will consume that clay, mga kapatid, it will be like gold. No? Sabi niya, the Spirit of fire transforms ordinary vessels into holy vessels for God's glory. Pero let me give you a deeper revelation of this. Actually, ang totoo, hindi naman talaga tayo ordinary vessel. Okay? We see ourselves as ordinary from the beginning. Pero when the Spirit of God will come to us, the Spirit of God will reveal who you are. And for you to have a revelation that you are not ordinary. So therefore, lalabas yung totoong ikaw. You will live your life extraordinary. You will speak extraordinary. Why? Kasi you have a revelation that you are extraordinary. And that is the work of
the Spirit of God in every believer. I say, Amen. Tama ba? Okay, last verse, mga kapatid, Hebrew 12:29 for our closing scripture. Sabi niya, for our God is a consuming fire. Ang maganda, ito sa atin mga kapatid, is never against us. This is for us. Let the Spirit, let the fire of God consume us. I say amen. Tama ba? So that our true self will come out. Parang ginto. Lalong dumadalisay habang dinadarang sa apoy. I say amen. That's who you are. That's who I am now in Christ. Ayan. So maraming salamat mga kapatid. Are you blessed? Ayan. Kung na-bless kayo mga kapatid, please do type I am blessed. Ayan. So maraming salamat mga kapatid. Ayan. So before we end mga kapatid, let's pray first mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Itaas natin lahat sa Panginoon. Kung meron po tayong isang ipanalangin, sama-sama po tayong manalangin. Okay? So tayo po ay manalangin. Father God, we are grateful and thankful for tonight, this evening. I pray and declare sa aking mga kapatid, let the Spirit of God residing in your life consume you. Yoke every diseases. Let the Spirit of fire consume every disease. Lahat ng kasakitang meron sa katawan mo, masunog ng apoy ng Espiritu ng Diyos. Kasi, hayaan mo na ang biyaya at buhay ni Kristo ang tanggapin yung physical health. You're praying for breakthrough. Okay. Wait. What? Baba? Hintay mo na si Mami. Wait mo na si Mami. Ayan. Let provision and progression, promotion come to you this very. Thank you. Salamat Panginoon sa gabi ito. Thank you for your presence. Kaya mo sa mga susunod naming pag-aaral, mas lalo ka pa namin makilala. Mas lalo namin makita ang kaluwalhatian. At kung paano kami ay nasa. Hayaan mo, maunawaan namin ang lalim at lawak ng buhay. Para sa aming paglakad dito, Lord, wala kaming ibang sasabihin kundi salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Gamitin mo ang buhay na ito maging pagpapala sa bawat isa. Salamat. And I speak, if you're praying for opportunity, receive your opportunity today. Bago matapos ang linggo nito, you will have opportunity. New job, new clients for business, receive it by faith. I speak it right now in your life. In the name of Jesus Christ. And Father, we declare that you are the King of our lives. Dito sa TikTok, 170 tayo ngayon. Patuloy natin itaas ang ating puso sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Panginoon. Let the Spirit of God reside into your life. Just acknowledge His kingship and you will enjoy a life in His kingdom, a life in His love, in His grace. Lord, thank you. We dedicate this time to you, Abba, in the name of our King, our Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, our closest friend, we say, Amen. Ayan, so maraming salamat mga kapatid. Ayan, please do repost mga kapatid ang content na to. O you can just type at followers o at ano. So para mas marami dito sa TikTok, please do follow and repost mga kapatid. Marami po tayong content dyan sa ating ano. And please do follow ang YouTube page ng ating kapatid, no, ni Brother Ron. Sa YouTube, just type Ronald Pakatang. Doon lahat yung kanyang mga album. I think may bago na naman, no? Siyang na-upload na. And every song will bless you. Believe me, it will bless you. Tama ba? So, patuloy nating support ang bawat isa. Lahat yan for the glory of our King. Para mas marami ang ma-bless at maluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. Again, shout out 177 ang ating dito sa TikTok. Salamat sa inyo. Sa lahat na nagbigay ng gift kay Nol. Ayan, maraming salamat kay Bibita sa lahat ng nagpuso. And see you next week. Same time,
same channel. Say amen. Ha? At every Sunday, we are live exactly 10 a.m. sa aming FB page. We still working kung paano namin magagawa sa TikTok. But for now, is live on sa Facebook page no, ng aming church. But maybe mga next month, we can do it na rin sa TikTok. Just wait lang kayo sa TikTok. But please do join us kung wala kayo, malayo kayo. But if you are near sa aming vicinity, please do join us dito sa Antipolo, Barangay San Isidro, dito sa Teo and Llanas. No, we are live worshiping 10 a.m. on site. Okay? So maraming salamat mga kapatid. See you next Thursday. And always remember mga kapatid, whatever our situation may be, always remember that the Lord is good. We are blessed.